isang bagay lamang ang magbibigay sa atin ng katagumpayan upang maisakatuparan natin ang ating magagandang plano at pangarap para sa ating pamilya. Yan ay ang pananampalataya. Isang magandang araw pong muli sa inyo. Kamusta na po kayo? Isa na naman pong kagalakan para sa akin na magkasama-sama tayong muli para sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral patungkol sa salita ng Diyos. Pero bago po tayo magsimula, tayo muna po ay manalangin. Dakilang Diyos, muli po kami nagpapasalamat sa pagkakataon na iyo pong binigay sa bawat isa sa amin upang magkasama-sama at patuloy na mag-aral ng iyong salita. Ang dalangin namin, Panginoon, na ito ay patuloy na kumilos sa aming mga puso't buhay, na ang aming pong mga buhay, Panginoon, ay maging kapuri-puri sa inyo. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Noong nakaraan nating pag-aaral, nadaanan natin ang patungkol sa pagbabago ng isip. Dito muna tayo magpo-focus sandali ang kahalagahan ng tama at malinis na kaisipan. Alam ba ninyo na dito tayo madalas nalilinlang ng kaaway ang lasunin ang ating kaisipan? Yung tinatawag nating vain imagination o maling pag-iisip, tandaan natin na ang Diablo ang ama ng kasinungalingan, kaya't aatakihin niya tayo sa pamamagitan ng paglason ng ating kaisipan. Kaya napakaganda yung paalala sa Roma chapter 12 verse 2. Basahin natin sabay-sabay. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong kaisipan upang maunawaan daw ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Doon sa ating binasa, napaka-importante para sa atin na magkaroon daw ng maayos at pagbabago sa ating kaisipan. Bakit ba importante para sa atin na magkaroon ng maayos at bagong kaisipan? Dahil hindi lalago ang ating relasyon sa Panginoon at hindi lalalim ang ating pananampalataya sa Kanya kung pareho, marumi pa rin at hindi magbabago ang ating pag-iisip. Anong klase bang kaisipan meron tayo? Una, madalas, yung ating kaisipan ay punong-puno ng tinatawag na basura. Ibig sabihin, marumi. Madalas tayo kapag ka nag-isip, kahit alam na nating tama, gina-justify pa natin yung mali, kaya tayo ay nagiging pilosopo. At kadalasan naman sa ating mga naoobserbar at nakikita, ang ating mga kaisipan ay mapanghusga. At hindi lamang yan, dahil hirap tayo, lalo na pagdating sa pagtitiwala, ang ating kaisipan ay mapaghinala. Ano ang epekto sa ganitong klaseng kaisipan? Alam ninyo, meron nung araw sa May Pasig na napakalaking planta ng salamin. Ito ay ipinasara dahil sa nakalalason ng mga bagay na itinatapon ito sa tubig. At kung makikita ninyo, merong nakalagay dyan, danger toxic, na nasa dulo nung tinatawag na tubo. Pero ang tanong, yung bang toxic ay nanggagaling talaga sa tubo o ang nangyayari ay nasa loob ang nagiging proseso at ang nilalabas na toxic ay nanggagaling din sa loob? Ganon din sa ating kaisipan. Ang ating kaisipan ay nagpoproseso ng maraming bagay. So in other words, kung marumi ang ating kaisipan, parang basura, at kung basura ang ipapasok mo sa iyong isipan, basura din ang ipoproseso sa puso mo. At kung basura ang pinoproseso ng iyong puso, basura din gaya ng tubo ang lalabas doon sa iyong nguso. So the same thing. Kaya nga sinasabi nilang, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Dahil ang bibig lamang ang nagmamanifesto ng mga bagay na pinuproseso natin sa ating puso at sa ating isipan. Napaka-importante na tayo ay mag-isip ng tama at mabuti. Sinasabing ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang puso, sagana sa kabutihan, samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang puso na puno ng kasamaan. Sapagkat kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siya ring sinasabi ng ating labi. Sabi nga nila, ang karakter natin ay para daw pong toothpaste. Bakit?
kapag ka ito ay pinagamo, yun din ang lalabas. Kaya may mga tao na kapag nagugulat kung ano-ano ang lumalabas sa bibig. Yung iba napapamura o yung iba mas malala pa ang mga sinasabi, gulat lang ang pinag-uusapan natin. May iba naman kapag ka merong stressful situation, kung ano-anong mga bagay ang pinagagagawa at masasamang bagay ang kanila ring sinasabi. At may iba naman kapag ka napoprovoke, kapag ka nakakanti o nagagalit, kaunti lamang or kahit sa kalsada, pumapatol na tayo kaagad. Bakit? Kasi hindi nagpa-process ng tama ang kanyang pag-iisip. Ang iniisip mo ang magdidikta sa mararamdaman mo at ang nararamdaman mo ang maglalabas sa bibig mo na sa huli ang mag-uudyok naman sa mga bagay na iyong gagawin. In other words, what you think will dictate what you feel, and what you feel, your tongue and actions will what? Will reveal. So, anong dapat nating gawin upang mabago ang ating kaisipan? Balikan lang ulit natin yung sinabi sa Roma chapter 12 verse 2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, sa halip, ano daw? Hayaan ninyong baguhin nino. Hindi natin kayang baguhin ang ating sarili, tanging Diyos lamang kung pahihintulutan natin siya na baguhin ang ating pag-iisip upang upang maunawaan natin ang kalooban ng Diyos. So anong pwede nating practice? Kinakailangan mula sa araw na ito para talagang magpatuloy tayo sa paglago at lumalim ang ating pananampalataya, mag-umpisa na tayo sa araw na ito that we will start what? Thinking right. Sabihin nga natin, think right. And then of course, you have to start feeling right. Kapag ka tama na ang pag-iisip mo, tama na rin ang iyong pakiramdam. So ulitin natin, think right, and then you will feel right. And then once you're thinking right, and then you are feeling right, mag-uumpisa na rin na magkaroon ng pagbabago sa iyong mga sinasabi. So you will start talking right. So ano daw ang dapat natin gawin? Think right, and then you feel right, and then you talk right. When you start talking right, I'm telling you, malaki ang magiging pagbabago sa atin because in the end, you will think right, you will feel right, you will talk right, and then you will start to act right. Magiging tama na ang mga bagay na iyong gagawin. Hindi ito madali, pero pag nag-umpisa tayo at simulan natin at maging consistent tayo, makikita natin ang malaking pagbabago. So, nakita ko na ang magiging epekto kapag maayos at tama tayo mag-isip. Maayos ang ating pagtugon sa anumang bagay na atin nang kakaharapin at gagawin. Sa madaling salita, dapat mabago ang ating pananaw, ang pananaw natin sa buhay or tinatawag nating perspective. Pero ang perspective or pananaw ay dalawang klase din yan. Makamundong pananaw or worldly perspective at pananaw mula sa Diyos. Ito yung tinatawag nating godly perspective. And that's why dun sa verse 2 ulit ng Roma, anong sinabi? Huwag makiayon sa takbo ng mundong ito. Ibig sabihin, hindi dahil nakikita nating ginagawa ng marami ay siya nang tama. In fact, yung nakikita nating ginagawa ng kalakaran ng mundong ito, kadalasan, yun pa nga ang mali. Kaya nga sinasabing, huwag tayong makiayon sa mundo. Anong ibig sabihin ng huwag tayong makiayon sa takbo ng mundong ito? Simple lang. Huwag kang pumarehas, huwag mong gayahin ang gawi o kalakaran ng mundo o huwag kang maging makamundo. Para hindi tayo umayon sa mundo, tingnan natin ang buhay ayon sa pananaw ng Diyos. So, ang tanong, paano bang tingnan ang buhay at bagay ayon sa pananaw ng Diyos? Halimbawa, may pinagdadaanan ka sa buhay na problema o pagsubok. Ang madalas nating gawin ay questionin natin ng Diyos kung bakit tayo pinapahirapan. Imbis na questionin natin ang Diyos, yung tamang perspective, tanungin natin sa ating sarili, ano ba ang tinuturo sa atin ng Diyos? May ginagawa ba tayo na hindi ayon sa kalooban ng Diyos? Yung pinagdadaanan ba natin ay isang problema o ito ay pagsubok? Anong pagkakaiba ng dalawa? Ang problema ay sitwasyon na hindi maganda na bunga
ng mga bagay na ginagawa natin na hindi maganda. Ang tawag dito ay self-inflicted problems or consequences. Gaya ng kawalan ng disiplina sa pera. Magastos ka. Anong resulta? Lagi kang merong problema sa pera. Pwede rin kawalan ng disiplina sa pagkain. Anong resulta? Di lagi kang merong problema sa kalusugan. O di kaya naman ay laging mainit ang ulo mo o ikaw ay magagalitin at mapagpatol. Ano ang resulta? Hindi lagi mapapaaway ka at hindi maganda ang relasyon mo sa mga taong nakapaligid sa iyo. Yan ang ilan sa bunga ng problema o tinatawag nating self-inflicted problems. Ano naman ang pagsubok? Ang pagsubok ay alam mong maayos ka naman at ginagawa mo ang tama sa paningin ng Panginoon at ayon sa kalooban ng Diyos, pero dumadanas ka ng mabibigat na sitwasyon sa buhay. Yon ay pinahihintulutan ng Panginoon para lalong patatagin ang ating pananampalataya at tulungan tayo na magtiwala sa Kanya at ipagkatiwala ang lahat ng bagay sa Panginoon. Kaya ang tamang pananaw ay tingnan ang mga bagay at kaganapan sa ating buhay ayon sa pananaw ng Diyos. Paano natin ia-apply sa problema at pagsubok? Kung mukhang problema, kaya ka dumadaan sa pain or suffering, ay mayroong itinatama at pinapatigil sa iyo ang Diyos. Ibig sabihin, sinasabi na sa iyo ng Diyos, itigil mo na yan. Kung hindi, mas madami pa at lalala pa ang mga pinagdadaanan mo kasi matigas ang ulo mo. So ang problema pala ay instrumento ng Panginoon para tawagin ang ating pansin sa pamamagitan ng pagdidisiplina sa atin. Sa pagsubok naman, ang pwede natin gawin ay magtiwala at patuloy na magtiwala sa Kanya at tanungin, Panginoon, ano po ba ang tinuturo mo sa akin sa mga bagay na ito? Alam ninyo, sa pagsubok, lalo tayong mapapalapit sa Panginoon dahil alam natin na wala tayong ibang pwedeng lapitan at hinga ng tulong kung hindi ang Diyos lamang. At dahil naniniwala ka na Siya lang ang makakatulong sa iyo, magiging dependent ka sa Panginoon. At dahil dependent ka sa Kanya, ano mo ngayon gagawin mo? Susundin mo lang kung ano ang nais niyang ipagawa at gagawin mo ang mga bagay na alam mong magiging katuwa-tuwa sa ating Panginoon. Kapag nabago na ang iyong kaisipan, doon mo lang maiintindihan na napakaganda pala ng plano ng Diyos sa buhay ko na kaya lang hindi ko ma-enjoy ang buhay at ma-experience ang magandang plano niya para sa akin ay dahil na rin sa katigasan ng aking ulo at sa patuloy nagpagawa ng mga kasalanan. Balikan natin ulit, Romans 12 verse 2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan daw natin na baguhin ng Diyos ang ating kaisipan upang maunawaan daw natin ang kalooban ng Diyos. Maganda yung sinabi sa huli. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Napakasarap ng buhay na may pagsunod sa Panginoon dahil mag-uumapaw ang grasya, pagpapala at pag-ibig niya sa atin. Pero mangyayari lang iyon kapag nagsimula na tayong mag-umpisa na magkaroon ng malinis na, malinis na kaisipan. Marahil sa oras na ito, ay naging malinaw na ang mensahe ng Panginoon sa iyo na may mga bagay siyang nais baguhin sa iyo. Mga bagay na hindi maganda na nais niyang tanggalin sa iyo, kasama na dito ang maling kaisipan. Walang mawawala sa atin kung uumpisahan na natin na magkaroon ng kaisipan na kapuri-puri sa Diyos. Kaya't sa aklat ng Filipos, chapter 4, verse 8, tinuturo sa atin kung anong klaseng kaisipan ang kapuri-puri sa Panginoon. Basahin natin yung verse 8. Bilang pagtatapos, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at
kagalang-galang. Sana po ay muli tayong nakapulot ng aral mula sa salita ng Diyos. Tayo pong lahat ay manalangin. Salamat Panginoon sa pagtatapos ng aming pag-aaral, lalo na po sa pagkakaroon at pag-uumpisa ng buhay na merong malinis na kaisipan. Tunay nga po Panginoon na ang lahat ay nagsisimula kapag maayos kaming mag-isip at iniisip namin at tinitignan ng mga bagay ayon sa iyong perspective. At ang aming pundalangin Panginoon, sa simula ng pagbabago ng aming kaisipan, dito po lalong maging malinaw sa amin kung gaano mo nga po kami kamahal. At tulungan mo rin kami at bigyan ng lakas upang ang mga bagay na dapat matanggal sa amin, ang mga bagay na dapat itama sa aming kaisipan ay maumpisahan na naming baguhin. Salamat po o Diyos, ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Isang bagay lamang ang magbibigay sa atin ng katagumpayan upang maisakatuparan natin ang ating magagandang plano at pangarap para sa ating pamilya. Yan ay ang pananampalataya.